Breaking news! Mga kabit di umano ni na Senator Rapi at Erwin Tulfo inilantad ni Eloy Bugres. Mga ebidensya at resibo ilalatad na. Narito ang buong detalye. Nayanig ang mundo ng politika at social media matapos magpakawala ng mga matitinding akusasyon ang kilalang online commentator at vlogger na si Eloy Bugres laban sa mga magkapatid na mambabatas na sina Senator Rapi at Erwin Tulfo. Sa kanyang pinakahuling livestream na mabilis nag-trending at pinagpasapasahan ng mga netizen, hayagang pinangalanan at ibinunyag ni Eloy Bugres ang mga di umano'y secret affairs o mga kabit na magkapatid na Tulfo, isang revelasyong tinawag ng marami na nakakagulat at pampasabog ngayong taon. Sa loob na mahigit isang oras na video, hindi naging katangi-tangi ang tono ni Eloy Bugres habang isa-isang nilalantad ang mga kwento sa likod ng mga di umano'y tinatagong relasyon ng dalawang makapangyarihang politiko. Ayon kay Eloy Bugres, may mga hawak siyang impormasyon, larawan at testimonya na magpapatunay na kapwa may babae sa labas ang kanilang mga legal na kasal na sina Senator Rafi at Erwin Tulfo. Bagamat kilala ang mga magkapatid na Tulfo sa pagiging matapang na tagapagtanggol ng mga naaapi at madalas na sumasawsaw sa mga isyong pampamilya sa kanilang mga programa, binaliktad sila ni Bugres sa pagsasabing sila ang dapat itulfo dahil sa kanilang mga sariling isyu. Agad na nag-init ang mga comment section sa Facebook, TikTok at X, dating Twitter, matapos kumalat ang mga maiikling clip ng exposes ni Bugres. Marami ang humanga sa lakas ng loob ng vlogger na kalabanin ang dambuhalang pangalan ng mga Tulfo. Hinamo ng mga netizen ang magkapatid na sagutin ang mga akusasyon ng direkta. Binuweltahan naman ng mga taga-suporta ng Tulfo brothers si Eloy Bugres. Ayon sa kanila, ito ay malinaw na politically motivated o paninirang puri lamang upang pabagsakin ang mataas na rating ng magkapatid sa mga surveys para sa mga susunod na eleksyon. Binigyang diin din nila na walang ipakitang solidong dokumento si Eloy Bugres, kundi puro chismis at salita lamang. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang kampo ni na Senator Rapi at Erwin Tulfo hinggil sa mga patutsada ni Eloy Bugres. Kilala ang magkapatid sa pagiging mabilis sumagot sa mga isyu, kaya naman ang kanilang kasalukuyang katahimikan ay binibigyang kahulugan ng ilan bilang pag-iingat o pagbaliwala sa mga akusasyon na itinuturing nilang gawa-gawa o walang basihan. Ayon sa ilang political analyst, ang mga ganitong uri ng personal na atake ay hindi na bago sa mga politikong may mataas na ambisyon o impluensya sa bansa. Gayunpaman, kung mapapatunayang walang katotohanan ang mga hirit ni Bugres, maaari itong umantong sa mabigat na kasong cyber libel laban sa vlogger, lalo pat kilalang hindi umaatras sa demanda ang pamilya Tulfo kapag kanilang reputasyon na ang nakataya. Inaasahan ng publiko kung maglalabas ng opisyal na pahayag ang magkapatid sa kanilang mga programa sa mga susunod na araw upang tuldukan ang kumakalat na kontrobersiya. Para sa mga susunod pa update sa mainit na balitang ito, manatiling nakatutok dito sa Pinas News File. At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Grabe ang Pilipinas, no? Tapos ang kakapal mukha sa mga bilatsing Eloy nga mga senador. Ang mga ex-announcer noon sa radyo nga mga pipitsugin. Naging swerte lang binigyan sa pagkakataon that the universe gave them a chance to be well known. Dahil sa kanilang mga fiery kag mga hardcore comments noon sa mga public officials natin, and the preacher right now is trying to pretend that he is a threat to the Senate. You are not a threat, uy, kagago. Gago, Erwin Tulfo, bilatsing Eloy nga senador nga pala. Pedophilia! Pedophilia ka 16 lang palang yun di po si Vanessa Ira. Ikaw ambisyosa kang kwan ka. Kaplog. Alpot ka na discover sa kanusang modeling. Nag-aaral ka palang noon, nag-part-time kasi Pegasus. Doon ka nakita sang alpot nga si Erwin nga patot man nga gago nga senador. Why am I making him as my content? Why is my content for several days? Because he is somebody who could not be trusted. He've been a fraudster. Dalawa sila ni Rapi Tulfo, mga ambisyoso. Ang bilatsing Eloy ko ng kanilang kapatid pa nga si Ben Bitag. Sila daw ay mga putok sa buho. Hindi pala na sila good nga magkakapatid. Sila ni, tawag yan kay Mon Tulfo Gurang. Hello, Daddy Ben. How are you, Dad? Bakit? Grabe ang pagnanakaw
ng magkapatid na mga tulfo sa kaban ng bayan. Bakit sila nakakuha at tumanggap sila ng mga halos 150 million to 200 million? Bakit ang mga bagels ng kirida ni Erwin nga si Vanessa Era na ang anak nag-aaral sa Lasal, 230,000 ang kanyang tuition kada taon? Sa sahod mo bilang senador, paano mo napapalamon ang ganito karaming bilatsing Iloy nga pamilya? Ipakita ko talaga bakit pera namin ang ginagastos mo dito eh. Sa kamay ng Diyos ka na naman kumuha ng franchise mo. Sa Kenny Rogers kaging pangalan mo na sa kaplog nga si Vanessa Proud Kabet. Ito talagang hindi ko maubos maisip ni sa mga tangakwan. Proud Kabet ang tayo nung ginapasikat mo. Ha, Vanessa? Alam na nila ha, nga may mga asawa ni ang mga lalaking ito, mga bilatsing Iloy. Ayun. Ito talagang mga babae, alam na nila ha, nga may mga asawa. Ang mga ginakabitan sa mga bilatsing Iloy, pero kabit ng kabit pa rin sila dahil sa pera. Sa kay Rosalinda Jan Era, nga nanay, sang alpot nga si Vanessa, hindi ta na kaya pagbigyan ngayon sa mga secret, I have a secret na i-conceal ko pa. Ang pangalan mo hindi, sasabihin ko na. Buong pamilya mo nga taga Bicol, dito ngayon makikita nila sa tariray ang kanilang pagmumuka. Bakit? Pera namin yan eh. Pera namin ng taong bayan ang ginapalamon ka ginapahambog sa inyo sambilat sing Iloy nga pedopilya nga gago mo nga kirido. Kawawa sa mga asawa no. Ang asawa, may si Rosalina, pagigali na Rizalina Aquino. Akala ko si Karen Padilla lang, si Karen Padilla pala. Si Karen Padilla pala muna, tapos naghiwalay. Tapos may si Rosalina Aquino. Grabe ka patay gutom ning mali ning 2.7 inches man no. 2.7 inches daw ni Erwin eh. Totoo naman yan. Sinungaling ka na sa Amerika, ang diputa ka, hanggang sa Pilipinas, dinala mo pagkasinungaling mo. Hayop ka. Nakita ko sa Reddit, may nag-send sa akin ng link, Unli cocaine, ginapaganon nila ang mga babae. Para kahit anong hindi agad-agad mapagod, ganito sila nag-abuse sila ng women. So dapat I am calling all the Gabriela Silang of the Philippines. You have to investigate this because this is a form of human trafficking. Namimiyasa kayo, pati kayo mga bilatsing Iloy nyo, binipisyari kayo ng pera ng bayan. Bakit hindi ko kayo isa-shoutout dito? Yuta nyo eh. Dapat lahat na nakikinabang ng pera ng Pilipinas i-shout out at pakita ang pagmumukha sa mga bilatsing Iloy. Putang ina nyo. Tapos ngayon nagalidir-lidiran, dumapatay si Erwin Sylvester. Nga piki ang identity sa Amerika. Ginabarricade niya, ginastapya lahat. Ginagawa sa mga na nga hindi matuloy ang Blue Ribbon Committee. Why? You di pala nga datong ang nakuha sa mga hayop. Paano naman hindi sila magnakaw bilatsing Iloy? Isa ka batalyon ang pinapalamo ni Erwin. Si Karen, ang kasama ni Erwin sa ABS-CBN reporter. Kaluluoy, wala na sila. Tapos may si Rizalina pagid. Tapos, sino pag ito ay ganito? Si Jocelyn pala, yung kay Rafi Turbo, confuse ko. Nag-confuse ko sa mga patayuya ni nga magkapatid. So itong si Jocelyn, alpotology man eh, kasi inagaw lang ni Jocelyn si Tang. Ang papangit gid ng mga anak niyo sa totoo lang. Ang mga iyudi puta, yung mga anak, lalo-lalo na ang anak mo nga dumay tumor, ang suso, rapi, kalaway-laway sa itsura. Kaya pala ng lang babae din ang asawa mo, igupagwapa Maricel. Kaya ang itsura mo, bingit ka man natutoy. Dugaan mo ka, ano ka, piranha ka. Huwag ka masyadong magparituke. Ang kailangan mo pangadian ka sa Rosario. Orasyon ng kalating, hindi na madala sa mga kadamol-damol mo bibig. Hindi na madala sa pabibig mo mga kung ano-ano, dapat sa'yo transplant. Ang pangit pa bilatsing Iloy sa shape sa katawan, ang ama mo bilatsing Iloy kakawatan. Tapos tanggap na tanggap nyo ang kirida ni Uncle Erwin. What does it make you? Immoral! Kung ano kang pangit sa itsura mo, ano na yung may itsura, yaman, bilatsing Iloy. Dahil huwag mong i-focus ang kamera sa'yo, nakakatakot nyo kung during ka. Itsura mo daw si Danan. Kukulyuhan niya daw si Kwan, kukulyuhan niyo, tama. Kukulyuhan mo sino? Si Cayetano? Mapasugod si Cayetano, makulyuhan mo? Sino ka? Itong pinapalamon sa patayuyaw, sa dali lang. Ganito kadami, so this is the history.
Ining alpot nga si Vanessa Ayrani, taga Cavite na siya. Ang tatay niya, A.B. Seaman. Yung ordinary seaman lang nablang kapaniltate sa mga salsalon. Noong siya ay ginakot na ni Erwin nga gago, 2013, she was only 16 years old. Kapa-enroll lang niya sa Far Eastern, hindi niya sa nagtapos ng pag-aaral kasi nga, I don't know kung tinapos niya, kung nag-graduate siya, I don't know, basta 16 years old lang siya. Ang kanilang trabahante noon, isa sa, I don't know trabahante, maybe I can call it, isa sa kanilang mga utusan. Kinuha ng mga utusan ni Rafi kasi palipat-lipat ni tama si Rafi, si Erwin gali. Gapalipat-lipat ni sang apartment, ini ang alpot ni si Vanessa. Ito ang nangyayari kung ikaw ay isa kapukpok, kahit pa sa'yo umuwi ngayon si Erwin. Ang mga kabit, hindi nilirespeto. Ang mga kabit na parehas mo dapat kinalansat sa cross. You are fucking on record. So, noong 2013, 14, 15, 16, 17, habang lumalaki ng anak niya, ginalibot ni Sasang original nga asawa nga si Rizalina Aquino. Grabe, nagabaylo-baylo ni sa balay. Sandali, ito may screenshot ko. Gasaylo-saylo sa balay kasi ginahunting sa ni Rizalina. Ikaw man nga gaga, ka man nga Rizalina, ako sa roon mong gago nga si Erwin. Adultery ka kung kubinage, bawiin mo, ipakita mo sa kanya nga hindi ka isang basahan. Ano na pabayad ka lang? Dapat pagkuha mo sa kwarta bilang sinoy, dinakusar mo sa dayon. Nagapanamit ang bigaon nga si Vanessa bilang si Iloy Hermes, Chanel, Dior, Gucci. Nakabutas mong yung mga hunter nga malahalon. Kung saan-saan yung diputa, when in Singapore, when in Korea, when in Japan, when in Chororot, grabe ginalibot siya ang buong mundo. Ikaw, saan ka nagalibot yung diputa sa galaxy? Wala sang iba nga dapat dito i-blame kundi ang gago nga si Erwin. Kaya pala left and right ang pagnanakaw niya dahil grabe ang ginapalamon sa diputa maliban sa pamilya ni Vanessa nga mga sulsul bugaw ang Iloy nga si Rosalie era kag ang tatay din nga bugaw ang buong pamilya sa Bicol yung diputa ginapadakda lichas lechon sa pera ng bayan. Ginabandonar na ni Rafi din ang kanyang anak. Grabe ka nung advice ka tungkol sa pakikiapid bilat si Iloy. Numero 1 ka kagago. Numero 1 ka 5 months na buntis si Julian na kanyang original nga asawa. Niligawan mo si Sitang. Mas may itsura na lang si Julian kaysa kay Sitang. Tingnan mo bala ang produkto nyo ni Sitang magaganda. Ang produkto mo kay Sitang mo si Rapi-Rapi mo nga maawat nga 1.1 billion din. Ang bilat si Iloy nga flood control why man flood sa Quezon City. Ang itsura sa mga anak mo kay Sitang bilat si Iloy mga bulldog. Iyota. Nag-deactivate na nga ang kabit ni Rapi nga si Lisel. Gin-deactivate yun ako. Kahit mag-deactivate ka po, Lisel po. Nga kabit ni Rapi Tulfo, nga bigaon nga may anak nga si Chelsea. Kahit mag-deactivate ang bilat si Iloy mo, isa na dito ka to nilada ng photo album ang nakuha ko gaga. Tapos pahambo pa sa post-post pa sa tatawagin niya ko baboy. Ay, hoy! Kasado ako! Pinakasalan ako ng 2 lalaki. Ang ay ang 4 kong mga anak, isa lang ang ama. Isa ang apelido, ikaw si Chelsea mo. Ang mod ni Rapi Tulfo, ang donor. Ang pangalawa mong anak, lalaki. Iba na naman nga lalaki, ang donor nga si Milya. Kung meron sa ating dalawa, hoy Lisel, bigaon nga kaplog, tarak-tarak. Ikaw ang baboy. Mumurahin ang pokpok ang mo. Binili ka sang gago nga senador, sang gago nga radio announcer nga si Rafi Tulfo, doon bilang si Iloy sa Kraukiya nga ang pangalan classmate. Pinakagunggong nga sikat nga radio announcer si Rafi Tulfo. Ngayon ipatulfo mo ko! I-picture mo ko dyan sa wanted sa radyo mo, Rafi! Binili ang pay mo sang gago naming senador nga gin-idolize ang mga Pinoy, mga OFW tiningala, yun di puta ay akala sang lahat tumutulong bilang sing Iloy para umunlad, hindi tayo maapi-api. Yung pala hindi natin na-realize na ang kaniyang stasyon pala gapadami na sa gapadami views tapos nagapakasasa ang iyo putaya sa mga views tapos ginapalamon sa mga alputology. Kung meron sa ating baboy, ikaw yun, malaki lang ang tiyan ko. Kasi 4 ang pinanganak kung di puta kakag mahilig ko lumamon. Pero hindi nirerentahan ang ko sa iba-ibang food.
Ikaw, bago ka gingarahe kag binuntis sang gagong senador, ilang turos mo't similya ang linunok mo. Ang mga linunok mo mga similya, ang bilat sing Iloy ka, mga tambay, tricycle driver, bus driver, mga pipitsugil nga kahit saan lang ang mga footwalk, ginapatuwad ka kaginapot. Pero dahil gago, si Rafi nga bilat sing Iloy, nabuhay pa naman si Jocelyn nga sisitang, pinatulan ka sang iyo pangamanyak. Nga saan ka pinulot ni Rafi Tulfo ka? Sa Philippine Airlines nga stewardess? Saan ka pinulot? Ano ka? Dealer ka sangkay sa casino? Pinulot ka sa Crowdie na pangalan classmate sa Cebu? Binugaw ka sa mga nanay kag tatay mo. Hoy, Lisel, tarak-tarak. Ambisyosa ka ang anak mo. Bakit? The fruit is not going to fall from the tree. The apple is not going to fall far from the tree most likely. Dahil ka the DNA and the blood that runs through her veins is yours. Akala mo ang anak mo madoktora. Bantayan mong mabuti yan, Rat. Baka pagka 19 years old, may bumulket ay isang anak mo. Malulo ka na. Bilatsing Iloy ka mo nga mga magnanakaw. Ito ang bugaw na pamilya sang alpot mo si Lisel. Maya-maya lang si Juan, si Vanessa del Valle. Sandali. Saan ba dito ang bugaw mo nga ginikanan? Mapos-pos ka pa? Baboy ko kanukoy day. Ang nagasup-sup sang aking utong green eyes na taga-Canada, 11 inches. Ako lang ang mahal, wala ko yung kakompetensya. Ang similya kag ang sang asawa ko exclusive sa akutay. Ikaw, pagpasok sang nga maliit ni Rafi nga 3.7 inches. Pagkatapos niya doon sang pagpakul sa iba't ibang mga alpot kag pa. Pagkatapos antun ko kay sino-sino ginapasok sa pay mo madumi. Ang nga napasok sa akin exclusive. Sa'yo, iba-iba ang kuy pa nga ginapasukan. Huy, kaplog, babaeng mababang lipad. Palitan mong pangalan mo Magdalena. Huy, gaga. Aryo ang nanay mo, katatay mo nga bugaw. Lisel, tarak-tarak. Yan. Bugaw mong nanay, hinayaan ka nga mangalpot. Hinayaan kang bilat sing Iloy mo nga mangalpot sa classmate karaoke. Welcome to the family, panggago naming senador. Ayan. Ebidensya. Welcome to the family na kauran ang Iloy. I don't know kung ito ba ay totoo nga Hermes or whatever. Ayan, welcome to the family na lampingasan mo nga nanay nga bugaw. Huwag kang magtawag-tawag sa aking baboy-baboy bilat sing Iloy mo. Ay, hindi ka ako ngayon niya sa Singapore, sabi sa ngalpot. Manunood ako F4, proud ka back here. Bilat sing Iloy ang may day niya, akala mo na may report sa akin. May post siya, nasa Singapore daw siya ginastusan sa ni Rafi. Pera ng taong bayan galing sa ating taxpayers money. Andoon to siya magkanong ticket sa F4 sa Singapore, proud siya. Ay, ako ngayon ay nito manood ng F4, sabi sang alpot. Ang nanay mong matanda nga follow the light, ang bugaw mo. Alam na nila nga may asawa. Si Jocelyn hindi man makamove man si Sitang. Kasi paano ka man talaga makamove kay meron sa original. May mas original pa nga si Julien. Ngagin abandonar man. My point is, we should not trust these people. We should not trust that they need to be expelled from the Senate. Because all they do is steal and steal in order for them to provide this lavish life to their fucking mistresses and fucking bastards. Ang mga anak sa mga yudiputa, sa mga exclusive schools nag-aaral. Wala labot sa kabichina, yan nino si Lisel nga kaplog. May mga kabichina, pagkit sila sa kwan. May mga kabichina, pagkit ang mga yudiputa nila sa mga Palawan. My best friend ni si Lisel, nga ex-man, sa kapatid mo nga si Erwin Sylvester Stallone. Are, sadali. Akala mo kung sino nga mga diplomat, kag mga statement, mga palatot, uhaw, patay. Ako yung wala ko yung natatakot sa inyo, patay kung patay ka, no? Amo lang isa ka bata, o ang si Lisel, mga 17 lang din siya, mga 17 lang din siya, sang gindon silya mo Rapi. Ini ang isa ka babae nga pukasyel man sa classmate karaoke, ginakatot man ni siya ni Erwin. Pagkatapos na nilapastangan ni Erwin kuno, nag-transfer din siya ni Rafi. So ang drama nila, exchange gift ng effect.
So kuno nag-threesome, di daw I don't know kung sino nag-threesome. Si Bilat sing Iloy nga Rapi o nang Bilat sing Iloy nga si Erwin. Basta nag-threesome anay, kaso nga lang sa kasamaang palad, nagsinungaling ning marugsi si Lisel, ginamit ang utak. Hindi ang bigaon nag-pills, nag-tot kag nagpabunti syempre. Bilat sing Iloy kahit maliit ang ni Rapi yung di puta. Ka na biglang kay Kim, wala ka man choice para makalabas ka sa sa poverty na tinatawag. Ngayon, meron pa pala guys, maging pa-message sila sa akin para dami account. Dahil nga sinasabi ko nga mga maliliit ang may pinamessage sila sa akin. Sabi nila, Loy, oo, mabaidor talaga na si Erwin, sabing ganun. Meron nga kami ditong kasamahan namin sa radio station noon, naging katsuktsaka niya rin, nahimatay dahil sa laki na kanya. Defensive! Daddy, hindi ka pwede magsinungaling, may nahimatay sa tarugo mo. Dahil, ang itong gagang kwan, ang gagang ng mga bukasyon, lalong-lalo na si Kimchi, nga taga-kwan o Erwin, si Kimchi nga taga-Palawan, tuwing yung ginarahe mo bala, ang ginkwan mo na bala, ang ginsulo mo na, nga taga-Palawan mo nga kabet, ginapictura yung iti mo. Tapos, ginapadala niya rin sa kapwa niya the walk. So, ayan, nakaabot sa huwag ka magbinutig bala. Para lang, may kondisyonin nila si Bugres, may naimatay to sa kanya. Wow, grabe, baka naimatay sa amoy ng bunganga mo. Sabi ko, really? Malaki o sige, may evidence, be. Kasi ako may evidence ko dito ng niya lipstick. Ichichila sa ro nyo ko, ay hindi nyo ko machichila sa ro sa mga ganung bagay, guys. Excuse me. Bilang sing Iloy ng mga dramatization nila sa akin, nakala nila sa akin, wala lang. Nag-exchange game ang magkapatid sa mabuti sana naman ako mga disinting mga babae, at least mga commerce, sana commerce graduate, mga banker, mga ganon. At least hindi ba nagchipipay? Makuha na lang kayo di putas ang kabit nyo. Kalagkarin pa mga talagang prostitute tuwatsi. Hindi kayo nagasuka nga ang kalipay, may nana. Diyos ko Lord. Lipstick lang, sabi ko sige, sendan mo ko isang ebidensya, sabi, kung talagang nakakahimatay ang kanyang ambisyoso ang Bilat sing Iloy. Anyway, now, ito ang si Erwin. Si Vanessa, ito estudyante lang sa Far Eastern noon, kagagraduate, high school. Di ba nung mga panahon na yun, wala pa tayo sa mga 11th grade, tsaka 12th grade, 10th grade pa lang. So gumagraduate ng high school, ang isang babae at the age of 16. Nag-field trip ito sa TV5. Nakita niya isang tot na gago, nga kasado, sa kay Rizalina Aquino, ang kanyang asawa that time. Iwalay na siya kay Karen Padilla. Itong si Erwin. Pinurso niya ang babaeng ito. Dahil patay gutom din, ang mga squatter din ng pamilya nito ni Vanessa, nag-okay ang nanay. Ayan o. Si Rosalinda. Itong kwento sa akin. Ayan. Pak na pak ka talaga, madam. Ikaw na push mo yan, andito lang kami. Na-imagine ko na mukha niya ni Vanessa Era ngayon, galit na galit. Na yun lalot na pinupost, na i-post public as iskabetche. Pagkakwento ni Ma'am Rosalinda Era sa amin, nag-aaral pa daw yan si Bane nung nakuha ni Erwin. At yes, minor pa siya. At that time, dinaan sa pera. Ikaw ba naman kada meet sa Japanese restaurant, ibandol-bandol? Ang pera na binibigay ni Sir Erwin, saksi ako niyan dahil hindi ko lang sabihin sa inyo kung ano ang kanyang designation sa pamilya ng mga Era. Okay? Hindi ko lang sabihin to protect her identity. So, mismo nanggaling sa ina. And ang nakuha ko nga birth certificate, guys, ang kopya sa birth card, kahapos na lang naman ngayon, makuha sa mga birth certificate sa mga ospital, sa dami ng mga tao, everything is digital. Birth certificate ng bata, ng kanyang anak sa Lasal. Nandoon ang record ng ina. So kung 30 ngayon, itong si Vanessa, kadang anak nila Tracy nga si Irvan,
Ilang taon siya nung nanganak? 17. So, kung 17 siya nanganak, ilang taon siya binulket ni Erwin? 16. Kaya siguro, sa kanya na lang ito umuwi si Erwin, baka ginabalackmail siya, na kapag hindi ka sa akin umuwi, kakasuhan ka sa statutory rape or abuse of minor. Madaming ikakaso sa kanya kasi 16 lang. Corruption of minor, that's a big case. So siguro, napilitan na ni siya, nga doon na siya hanggang ngayon lahat binibigay niya sa demanding na kaplog. So ngayon, according sa school records ng kanyang anak, ni Erwin, kag sa birth certificate, noon, grabe ka mo magpinambugre sa mga tao kahit walang kasalanan, bilating iloy nyo. Noon daw, nung hindi pa, wala pa maleta, ang mga bag niya daw, mga Michael Kors lang. Ang mga bag niya daw papunta sa school ng anak niya, mga mumurahin lang, Michael Kors, mga guest, nasang namalita ng bilating iloy. 2022, bilating iloy, Hermes, Chanel, Gucci. Grabe ang mga porma, hindi kasi maling, may ebidensya ko, sandali. Ito ang kanyang mga ginikanan, ang magulang niyang mga bugaw ni Vanessa. Ayan. The beneficiary of the people's taxpayers' money. The taxpayers' money of the Filipino people. Ito si Rosalie, kag itong tataya. Ayan sa bata-bata. Bata pa talaga siya at may itsura. Kung tutuusin. So, I do not understand. This is what's going on in our country. Here comes a man with money from illegal activities. They try to take advantage of the situation of a certain girl who has, who possesses some looks, who's pretty but poor. And what do you do when you are poor? You want to get out of that fucking situation, correct? You do not want to stay in that situation. So even, ikaw na nanay ka, ayaw mo man ibugaw ang anak mo, kapag ginahungit ka na, ginatungol ka na sa limpak-limpak na salapi, wala ka na sa magawa kundi i-accept. Dahil na ambisyosa kayo So, morality does not matter anymore. It doesn't matter anymore na 16 pa lang ang anak nila. Siguro kami menstruation lang. Preska ang kanilang anak bilang sa Iloy nung iniyot ni Erwin na may asawa that time. Na may nag-exist na ng mga anak. Putang ina, halos kaidaran na lang ng panganay mong anak, Erwin. Ikaw, Rosalie. Di ngayon, may magagawa ka na iiskandalo ang pamilya niyo. Dahil sa pagkapatay gutom mo sa pera, yun di puta mansyon ng bahay sa Cavite, guys. Sa pera natin, ha? Dahil kung hindi ka magnanakaw, Erwin, wala ka dapat ngayon binubugres. Sa pinapakita mong actuations ngayon, trying to block, trying to eradicate Cayetano as the Senate President, it simply shows that you are that frightened na ma-open ang iyong red diaries. Tama si Peter Cayetano. When you had a debate, when you were throwing shit at each other sa plenary, bakit? Natatakot ka ba na ma-mention ang pangalan mo sa Blue Ribbon Committee sa Flood Control? Totoo yun ang sabi ni SP. Ang legit nating SP. No. Mother, father, daughter, pap. Grabe ang mga La Purisima. Ipamigay nyo naman to sa mga street children. Bilang singiloy nga pagkaon nyo, di okay lang kahit kabit ang anak. Ako siguro, nung may 16 years old ko na anak, bilang singiloy maganda, may future. Pwede maging desenting babae. Makapag-asawa ng mga single talaga. Maging doktora, maging nurse, maging banker someday. Ina, kung alam ko maging dunsilya, sang lalaki ng 40 years old that time. 40 plus ka na, hoy! Epstein ng Pilipinas! Si Epstein ka! Kayo magkapatid! Epstein 1 and Epstein 2.0 ang Epstein 3.0. Kung 16 lang ang anak ko, kag ninong silya, ang bilat sing iloy na puta. Magkamatayan kami, ilusok ko sila di puta sa karsel. Nag-aaral yung ang anak ko. Kumakayod ako sa laot para mabigyan ko ng future ng anak ko. Taputin mo lang, binuntis mo lang. 16 years old, Erwin. Ganito siya, law bender. Kaya nga may dialogue siya, di ba? Na sometimes we need to bend the law. Kaya pala may mga hugot ang gago.
Mr. Chairman. That sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Hello? Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Who the told you na mas mataas ang tao kaysa sa konstitusyon? Gago! Nobody is above the law regardless of the position that you hold. Presidente, judge, brigadier general, walang mas mataas sa law. Sometimes you have to bend the law. Am I right, Secretary Remulla? Sinagot din siya sang gago mga pugita. Ang malman nga ang curious ang bilang sing iloy nila gago-gago pang adik. Alam mo na Remulla nga mali sa masakay ka man. Nag-ride on man ang wala dignidad nga gago-gago nga negro. Nag-intuanay ang mga bilang sing iloy nga mga maliliit. Sometimes we have to bend the law to please people. Because people ay mas mataas kesa sa law ay above. Saan ka nag-aral? Ina mo, huy, pinatsing iloy ka? Saan ka nag-aral, gago? Sa Universidad ni Batman? Mind conditioning, grooming, trying to educate people that does not know shit. Itong ginagamit nila ng mind conditioning sa mga mangmang, people who did not go to school. People that doesn't know the law. Saan ka nakakita pinatsing iloy palagi ganina ginablock eyes? No one is above the law. Kahit ano ka pa presidente, ka pa yuti puta, ikaw pa ang misaya. Misaya of the Philippines. When you commit a crime, you commit a crime. Sometimes with the law, yun pala, even ng law. Kay may tot siya na 16 anyos 13 years ago. 13 years ago, may k***t ka nga minor. Oh, bakit hindi mo ma-post yan? Mahal mo. Hindi mo ma-post. Bakit hindi mo makilala? Bakit hindi ka proud na meron ka na dun sila na 16? Na merong nanganak na teenager? 40 taon ka na baka? Malaang ka na nung kinain mo ang 16 anyos! Ikaw, Rosalie, ina ka nga klase sang nanay. Rosalie Ira, sang Cavite. Where is your conscience? Buhay mo kang pera. Ambisyusang madyumira manugtong its. Ibininta mo ang nga preska sang anak mo 16 years old para lang mapinturahan ina ka ang inyong kisame. Kung pinagtapos mo sana ito, maganda naman baka piluto din ang napangasawa. Baka nakapagtapos rin isang degree. Kaya hanggang kailan maging kapit ang anak mo, Rosalie? Kahit hindi malang-balang mansyon ang bahay mo sana, no? Amat-amat lang hanggang maka-abroad ang anak mo, total may itsura, may talino. Mas pinili mong bilatsing iloy kang magtapik sa pamilyang may mababantot na apelido. Oo, tigulang na saya manong 60 years old ka na. So ganito ang kalidad mo, Erwin. Kaya huwag ka dyan mag-isprekitik. Mag-akala mo sundi puta ka sa Kristan ka sa Vatican. And also, moreover, you weren't born Filipino. You were not born a Filipino citizen. This is according to the records of a statistics office. You were born in the States. You are not a naturally born Filipino. So you are not supposed to be senator. Kung merong illegal dyan sa Senate building, walang iba kundi ikaw. Hindi si Cayetano. Kung meron nagapikit-pikian sa kanyang natural born citizen ng Pilipinas, ikaw yon. Dalawa ang naging citizenship niya. Nagpa-late register ang gago. Inalabas ko lahat ng mga photo album niyo ng mga kirida mo, including ining si Kim sa Palawan. Meron ako ng mga everything. I'm saving it for last. Okay? Erich Sylvester Tulfo, born December 30, 1965. 1965 pala ng bilat sa Iloy. 61 ka na? Kaya po, minus 13 ang anak mo ngayon. 48 years old ka, Erwin. 48 ka nung mong 16 anyos. Ikaw ang tumuro sa kanya kung paano maglunok sa similya.
if there is anybody right now who sits in the fucking Supreme Court, any courts in the Philippines that deals with child abuse, you have to do something about this. There are so many senators, congressmen, governors, mayors who are using their powers, their money to lure kids, teenagers, to suck their dicks, promising them a better future using the fucking government's money. I don't know what I feel. It strikes me as a mother. 48 ka? 16 lang bilatsing iluy. 32 years! Lampinasan ka! I think this should be a ground for expulsion. And the nerve and audacity. Kaya pala bigay tuto ang diputa ni sa babaeng ito nga si Vanessa kasi nung tot niya 16 lang, when he was 48, ano ka maniya? You have to be that bilatsing iluy kamaniyakul for you to stomach the fact that you're actually sleeping and fucking someone that could be your daughter. Ganito kabaho sa pagkatao mo, Erwin, senador. This is the Islam. Tapos ipasumpa-sumpa mo, Committee on Women, ang nakatalaga dyan na official wife mo sa Senate is Rizalina Aquino. Tapos ang ipasumpa ni Tito Soto kag ni Gamboa sa women's chururot na siguro mga wife or whatever, ang pinasumpa-sumpa sa bilatsing iloy ini ang kabitsina. Really, Mrs. Helen Gamboa Soto, you didn't know that this woman was abused when she was 16 years old. If you are indeed an advocate of women's rights and you help women who've been groomed, abused, and lured to be in a relationship with an old man, you should have fucking background check. So inayaan mo, naging pasumpa-sumpa mo pa? Bilatsing iloy, pwede na ni pala ngayon kahit Kirida. Ang Kirida palang ginapamember ngayon sa Senado. So this is the leverage that the family era has on Tulfo. Kasi k***tot ang kanilang anak na 16 pa lang. Manyak ng diputa nga si Mang Kanor ng bilatsing iloy. Yan yun. Diputa kung may pakontes, may Olympics sa pagkamanyak, ikaw ang manalo. Totoo. Kaya may mga nalalaman sa bendalo ang bilatsing iloy. Oh my God. Ikaw ba ni sa alpot ka man o ambisyosa ka man nga buki? Kung nag-travel ka gaga, huwag ka magsuot bilatsing iloy sang plugs. Kahit pa na may brand sa nag-travel kayo di po, taga-clugs ka, kamango, sino, kurtina, pang mga damit. Ayan na, 61 na sa ito, di pa sumpa-sumpa sa mga diputa nila. Ayan. Ara si Soto nga gago, kagang asawa, yaman nga martir. Tapos ari ang kabit, ang malaking paa. Ayan. Beautiful nga bata, no? Sayang. Diyos ko. Nilagay siya sa Committee on Women. What are you going to teach women? How to become a mistress? What are you going to teach women? How to sleep with grandfather? How to sleep with a grandpa? Ay, Diyos ko, Lord Jesus. Ganito kabulok ang sistema ng Pilipinas, guys. So for you to pretend, Mr. Tulfo, that you are someone with moral ascendancy, it's not gonna work anymore. For you to call people, your colleagues in Senate, that they are fake, no. If there is one person who should be addressed as fake, it is you. You're not a naturally born Filipino citizen. Meron ka rin sang isa dokumento, born 3 years earlier in Leyte, August 10, 1963, bearer of Philippine passport. So ngayon, explain mo na bakit marami kasang passports. Explain mo bakit marami ka citizenship. Grabe sa no? Tapos ina ka, kung makasigaw-sigaw ang yudipota, yung bilatsing ilay. Dumakala mo naman sa si Jesus Christ na bumaba sa langit. Hindi kasi Moses! 16 years old, 48 anyos ka that time. Hindi ka mo naghintay 2 taon, putang ina mo. 13 ang anak nila. Nanganak ang bata, 17 years old. Imagine that. Kung ako siguro, depressed kung ako ng nanay.
Kasuhan ko talaga siya, siguro ito rason. Kung bakit buong angkan sa babae ng mga taga-Bicol ginapalamon niya. Diyan niya ginabundak ang lahat ng mga ninakaw. Kaya tikinkuan niya mo sa chatori. Grabe si Mang Kanor kapatay huya. Maraming salamat po sa panunood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.